Tinapos ko muna po yung pagkain ko. Ang dami ko nakain, mga kababayan. Naubos ko yung sa kalahating gatang na ng bigas, naging kanin. At yung puset ay napakasarap, fresh na fresh. Masarap talagang kumain talaga ng fresh ng mga isda o seafood. Lalo na yung kanin ay mainit. Hindi ko type yung ang kanin ay malamig. Hindi kayo masisiyahan to, mga kababayan. Anyway, tutuloy ko po yung vlog. Bago po yun, naway nasa mabuti po tayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. At this is episode number 81 at bibigyan ko po siya ng title na pati ang BIR po ay nasasangkot na rin po sa corruption, mga kababayan. So yan po ang magiging topic po natin, pag-uusapan. Anyway, narinig ko lang kaninang umaga yan kay Senator Erwin Tulfo, naging guest sa radyo sa DCWB, na meron pong, pero matagal na pong nangyayari yung mga corruption na nangyayari po sa BIR. Actually, matagal ko na rin pong sinabi yan mula nung na-discover po natin ng Laser Cross of Fortress noong 2017 na talagang halos lahat po ng ahensya ng gobyerno ay talamak po ang corruption. Napakalalim, napakalawak po, mga kababayan. At na-discuss ko na rin po yun sa isa ko sa mga vlog na yung BIR po, lalo yung mga hindi po nagbabayad ng buwis o other tax payment. Kaya, so marami pong kumikita po dyan mga tiwali na mga examiner. At ngayon, ngayon ko nalaman kay Senator Tulfo na meron tinatawag na LOA o yung Letter of Authority na kapag yung meron Letter of Authority yung examiner, so magagawa na niyang imbestigahan po yung mga kumpanyang under tax payment or hindi nagbabayad ng buwis. So sa madaling salita po, bubutisin po ang inyong dokumento, yung mga kumpanya, at kapag nalaman doon po na kayo ay hindi nagbayad ng buwis o under tax payment, mag-uusap na po kayo. So nag-discuss ko na po yan ng mga nakakaraang mga vlog, mga kababayan, na halimbawa si Company A ay merong liability ng 50 million na babayaran taxes. So mag-uusap na po sila at sasabihin nung Company A, sir, nailaga ko na po yung pera ninyo sa Hong Kong Bank sa Hong Kong. O pagpalagay natin yun ay 20 million. So yung the rest of 30 million, hindi na babayaran nyo. Maaaring 5 million na lamang palalabasin na doon sa dokumento, mga kababayan. So ganyan po ang nangyayari. Matagal na po yan. Very late lang ang media at saka yung mga Senado o yung Kongreso na yung mga nangyayaring kalakaran po dyan, mga tiwali sa gobyerno, mga kababayan. At hindi lamang po sa gobyerno, pati tiwali po sa mga pribadong kumpanya. Kasi kasapakat po dyan, kausap, mga accountant. Dyan sa accounting department po ng mga, so kapag panahon po ng bayaran ng taxes, tatawagin na dyan po yung mga tiwali sa mga examiner, mga kababayan. Kaya, ang balita ko, after po ng may close na yung Senate inquiry dun sa DPWH, parang hihilingin po ni Senator Tulfo na isunod naman na imbestigahan ng Blue Ribbon Committee itong BIR po. Naku po, maniwala kayo. Marami pong madidisgrasya. Marami pong nagyamanan po dyan, mga kababayan. Kaya
Palagay ko palagay ko ngayon pa lang ay, nakakatunog na po sila at tingin ko yung kanilang mga pera at palagay ko ay unti-unti na po wini-withdraw o itinatago. O kaya gumagawa ng mga fictitious name o fictitious account para hindi po mahuli po yung mga perang binayad sa kanila ng mga tiwaling mga pribadong mga accountant, mga kababayan. Sa madaling salita po mga kababayan, ever since 2017, tumatama po lahat ang mga sinasabi ko doon sa laser ko Super Fortress na kailangan po ang bansa po ay pumunta po sa laser ko Super Fortress system wherein na mga batas po ay makakakita na po ng mga paglabag. Kasama na po dyan yung pagtanggap po ng pera, mga hidden agenda, mga corruption, mga lagayan, mga ayusan, mga kababayan. Kasi ang bottom line po talaga, mga kababayan, pera po ang pinag-uusapan palagi sa paggawa po ng crime. Na yan po ay sinabi na rin po ng Biblia na ang lahat po ng kasamaan ay pag-ibig sa salapi po ang nangyayari, mga kababayan. Kaya nga po noong 2017 na yan po ay yung laser ko Super Fortress ay na-create, na-discover at kauna-unahan pong binigyan ko po ng kopya dyan ay ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At na-rehisto po yan officially on February 2019 sa National Library of the Philippines, mga kababayan. Kaya po yan ay dokumentado. At hindi po yan pwedeng gayahin, mga kababayan, at i-adapt ng gobyerno at kahit ng tao. Kasi nga po, yan po ay rehistrado. Rehistrado po yan sa isang electrician carpenter, mga kababayan. So, hindi po pwedeng yan na igayahin. Po pwede. Hanapin ako at magtulungan po tayo. Baka sakaling malibre pa ang kung paano po i-implement po ng gobyerno. Kaya nga po tayo ay nagsusumikap na kumandidato 2 beses po sa senatorial at nakaraan po presidential nung panahon po ng 2022. Kaya nga marami po nagsasabi na yung ating plataforma is the best among the best, mga kababayan. Talagang the best po among the best. Imagine more than 52 major crimes ang wawakasan po ng laser ko Super Fortress. Ang pinag-uusapan pa lang po natin ay iisa, corruption, na sisiw na sisiw at kayang-kayang wakasan po ng laser ko Super Fortress. Nagtataka lang naman ako, bakit hanggang ngayon, sa dami po ng mga matatalino, mga magagaling, lalo na sa mga programming, sa mga information technology, sa mga cybercrime scientists, ay hindi po maisip-isip kung paano wawakasan yung napakasimpleng problema ng corruption. Ano pa yung mga illegal drugs, yung mga scam, mga patayan, mga killing, mga robbery, mga hold-upan. Kaya kita nyo, talamak na talamak lahat at nagkalat ang mga crime ngayon. Hindi na nga maintindihan kung ang mga tao ay ligtas pa. Hindi po tayo kaya iligtas po ng ating law enforcement agency na mahigit 200 lamang, 200,000. Ang makakapagligtas po sa atin, yung pong laser ko Super Fortress, kasi nga 24 oras kayong babantayan, 365 days. In real time po yun. Kahit po kayo ay natutulog, kahit na kayo ay umuwi ng 10 oras ng gabi, mga kababaihan, wala na pong, hindi na po dapat matakot. Gawa nga ng may nakabantay po, may mata. Yan po ang laser ko Super Fortress nga po. Gagamit po tayo dyan ng satellite, mga kababayan. At yun nga po, hanggang ngayon nakakalungkot, bagamat sinasabi ng ating gobyerno, ng ICI, na bago raw magpasko, ng ating Pangulo, sinabi rin, ni Secretary Pinson,
na bago magpasko raw ay may makukulong na. Kaya lang makukulong. Ang problema, ang corruption kailan titigil? Kailan mawawakasan? Wala po. Wala pong, wala pong masabi ang solusyon kung paano po mawawakasan ang corruption, mga kababayan. Kaya nga po, kahit sino po ang ilagay ng mga leaders, magsanin pa ang opposition o ang administration, magpasa pa ng mga maraming batas, palitan po ang form of government natin from presidential to parliamentary, baguhin pa ang economic provision ng ating constitution. Kahit ano pa ang gawin, magagandang mga bagay. Mananatili pong mismanaged po ang ating bansa, mga kababayan. Kasi nga po, ang gagamitin pa rin pong sistema po yung mga batas na nakasulukuyang batas na pawang nangungusap lamang. So yun po ang dahilan kaya ang crime po hindi po maihinto. Pati ang corruption, mga kababayan. So hanggang dyan na lamang po at ingat po tayo lahat. Salamat.